Hello, welcome to Libra, Philippines. So, reading po ito for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pahit na lang ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and shares. Kung bago ka pa lang sa ating channel, pa-subscribe na lang po. And please do comment down below. For personal reading, Jing Tarot Trader ha. By the way, nagpa-palm reading na ako. Tumatanggap na ako ng palm reading. Pero, kailangan nyo lang gawin is pumunta kayo dun sa aking TikTok, Unicorn Princess Tarot. And then, kung i-avail nyo yung ating Lucky Bracelet 2024 Year of the Dragon na Lucky Bracelet, definitely meron kayong free palm reading mula sa akin. Check nyo na lang dyan sa TikTok shop. Okay. Let's start. This is for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter, Libra. Queen of Pentacles, okay. The Wheel of Fortune, or the Wheel. The Emperor is here. One more card. Okay. Three of Wands at the bottom of the deck. Five of Swords. Okay. Actually, nakikita natin you are a stable person. Finances, pwedeng meron ka niyan. And kailangan yung iba sa inyo ha, kung hindi mo pa nagagawa. Kasi nakikita natin, stress ka eh. Marami kang isipin, marami kang problema, marami kang pagsubok pagdating sa iyong career. Pero meron ka kasing kailangan baguhin. Which is yung iba sa inyo, pwede yung sarili mo. Yung, lalo na kung nasa mataas kang posisyon. Yung management, yun mismo, yung kailangan mabago. For some of you, nakikita natin mataas yung pangarap mo, the star. And with the world, may kakayahan ka namang ma-achieve yun. Pero with the King of Swords, of course, kailangan mong maging professional. Kailangan ilabas mo yung galing mo. Kailangan ilabas mo yung tapang mo. You know, and malayo yung mararating mo kung ikaw mismo yung gagawa ng paraan para makarating doon. You know, and yun nga, if for some of you, pwedeng naaapektuhan yung career mo dahil doon sa mga tao sa paligid mo na pwedeng wala naman sa totoo lang na itutulong, mas nakakapagpalala pa minsan ng sitwasyon. And yung iba sa inyo, kung may kinalaman nga sa management, high chance na meron eh. Ang career mo, kailangan ikaw yung maging emperor dito, masunod. Na wag mo hayaan na may magdikta sa'yo. Can you see the Five of Swords? This is you. And then, yung uwak dito, siya yung lumalabas as a person. This could be a person na maingay, na parang, bisa wala nang saysay yung sinasabi. This is a person, very loud kind of person. Kailangan, alisin mo yung pag-iisip or kumaga, bugawin mo or tanggalin mo, alisin mo itong taong to. Yan. And mas malayo yung mararating mo kung ikaw mismo ang gagawa at hindi ka makikinig sa sasabihin nitong taong to. Sinandyan siya para lagi siya nakantabay. Parang lagi siya nakatingin sa gagawin mo or what. And hindi siya nakikita natin na makakatulong sa'yo. Okay? Nagbibigay lang siya ng kaguluhan, stress, and
I know ayaw mo ng ganun, pero it is happening kasi hinahayaan mo. Okay? So, you have to make changes with the will. Okay. Kuha tayo ng messages pagdating sa love. For the sign of Libra. For some of you, you do have choices here with the Two of Pentacles. You could be dealing with two people. Ayan. You do have here the Two of Cups. Kung yung iba sa inyo or might be there's a person na parang maybe in another relationship tapos kino-consider ka pa rin niya. Pwedeng ganun. Kasi ikaw talaga yung nakakapagpasaya sa kanya. So, alam mo kung saan ka doon. Maybe you're the one na may kakonect pang iba, so may two connections. Or, there's a person na kahit nasa isang relasyon na siya, kino-consider ka pa rin niya. Kasi ikaw naman talaga yung nakakapagpasaya sa kanya. Okay? For what I can see here, for now, nakikita natin wala ka talagang pakialam din. Because you're focusing on your career, your finances. Maybe nagbigay siya ng lungkot or stress sa'yo in the past. But for now, you're okay. The star is here. So, nandun yung pangarap ka ng person na ito with the Page of Swords. Gemini, Libra, Aquarius energy. And I feel like the Two of Wands is here. Nakakita tayo ng pagpaplano mula dito sa taong to. Yeah, there's a decision na gustong gawin itong person na ito. With the Hermit, this is Virgo. Yeah, Aquarius is also here. Gemini, Libra, Two of Swords energy. The Empress. So, nakikita natin na matindi yung paghanga ng person na ito. And in the future, gusto niyang bumuo ng something sa'yo. Like maybe growth. Pero, nagpaplano pa lang siya. Ngayon, pwedeng may mga problema siyang kinakaharap. Pero may mga plano siya na may kinalaman sa'yo in the future. Okay? Yan. Pwedeng nag-iipon kasalukuyan itong person na ito. Yan. The Six of Cups. This person wants to come back or bumalik. So, this is a past person. Sa buhay mo with the Judgment. Could be a soulmate connection. And with the Moon, hindi ka niya makalimutan kasi lagi ka nasa, nasa dreams niya. The Capricorn energy with the Devil and Taurus with the Hierophant. Ayun. Lalo na kung hindi maganda yung last na pag-uusap ninyo sa communication ninyo. Maybe through chat, through video call, or like communication na malayuan. Lalo na kung hindi maganda yung pinag-usapan or hindi maganda yung mga balita, yung mga news na huling messages. So, this could be a reading. No? Itong person na ito may plano siya sa future. Na nandun ka. Pero nag-iipon lang siya. Okay? Anyway. Sorry about my voice. Hindi ko malakasan. Harang halos kagigising ko lang kasi din. And
Parang nahirapan pa ako. For the sign of Libra, Four of Cups is here. Actually, ngayon nakaharap ka ngayon sa realidad ng buhay. So, with the Queen of Wands, a lot of things is nakikita natin na magpapakita sa'yo ng habit. Kumbaga makakapagpasaya sa'yo. And that's why, kumbaga parang nakikita natin na nagiging productive ka pa rin because of this. Kasi may mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo. The Magician is here. So, I can see you changing yourself. Pwedeng may mga bagay kang inaaral, inaalam. Tuloy mo lang. The Two of Wands is here. Yeah. Pero, kung naman yung plano mo, with the Four of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kung pagod ka, kung stress ka, kung hindi mo kaya, wag mo munang gawin. Parang i-solidify mo muna yung i-pause mo muna itong plano na ito. And then, pag okay ka na, kaya mo na, then pwede mo naman siya nang i-solidify or gawa ng aksyon or isa katuparan. Ito mga plano na ito. Okay? What will happen in the near future for you, Libra? Actually, wala akong masyadong nakuha sa'yo pagdating sa person na pagdating sa love kasi parang okay ka naman kung nasaan ka. Yun nga, pwedeng in the past, hindi. Pero, for now, nakikita natin you have realized your worth, yung halaga mo, and yun yung mas importante sa'yo ngayon. Maybe nasa stage ka ngayon ng healing, and yun na, okay ka lang naman. So, what will happen in the future for you, Libra? Five of Cups is here. I feel like you will be closing your doors. Or the High Priestess. Ace of Cups. I mean, yung iba sa inyo, if you're dealing with your soulmate, there's a lot of love. Pero in the future, pwedeng magmatigas ka. Pwedeng lagyan mo ng boundaries or hangganan yung connection ninyo. But, yeah, because might be either natatakot ka masaktan or might be feeling mo mababaliwala yung paghihintay or actions or whatever. Yeah, this person, nakikita natin na pwedeng bumalik kasi siya sa'yo eh. Yung kumbaga magugulat ka na lang, pwedeng bumalik itong taong ito. And then, pwedeng may mga, wait lang guys. Areko. Sorry about that. Anyway, ayun. So, pwedeng ito person na ito is ano kasi siya eh, kaya hindi mo mai-open ang sarili mo kasi hindi mo alam kung ano dapat mong i-expect, hindi mo alam kung ano dapat mong isipin kasi masyado siyang mysterious, alam mo yun, masyado siyang misteryoso. Misteryoso babae, man or lalaki. LGBTQIA+, welcome pa rin dito sa reading. Yan, so ito yung magiging dahilan kung bakit parang hindi mo mai-open ang sarili mo sa kanya. Or maybe this is you na pwedeng may boundaries or lalagyan mo ng boundaries kasi hindi mo siya maintindihan. You know what I mean? And, yeah, you do have here the Eight of Cups, the World. Yeah, you are actually
For some of you, you might feel like you are already complete. So, dahil doon, pwede doon kasi stage ng moving on and then parang hinahayaan mo lang yung person na to follow or pwedeng siya yung nakikita natin naghahabol or magta-try na sa'yo, lumapit or gumawa ng actions. But, you know, you are the Hierophant. So ngayon, pwedeng you are already healed na kasi kung ano man yung ending na nangyari sa inyo ng person na ito. Mas nakikita natin na mas minahal mo yung sarili mo and ayun na, yung focus mo is yung pagmamahal mo sa sarili mo. Tell me about this person. And I don't know why love yung dumating dito. Kasi pag dating naman sa money, a lot of gastos, which is naiintindihan natin yon because it's Burr months and yan, magpapasko yung iba sa inyo. So, may paggastos talagang gagawin. But, pero mas nakikita natin kung gagastos ka man, medyo mas wais. In a way na hindi siya mababaliwala. You know what I mean? And, yeah, pagdating dito sa person na kakonect mo in the near future, yeah, I told you, the magician, someone who is being very mysterious. Hindi mo alam kung anong gusto niyang mangyari, lalo na sa mga messages na pwedeng sabihin niya sa'yo in the near future. Hindi mo alam kung ano yung walang eksaktong word. Pwedeng with the magician yung punong-puno ng trickery or pagiging hindi totoo. So, yan. I'm feeling like in the near future, there's this ending na pwedeng gawin nitong person na to. And then there's this paglayo. Kasi, yeah, this is your person na pwedeng may paglayong gagawin in the near future for you. But there's still this offer na gusto niyong ibigay. I can see a reconciliation. Alam mo magulo kung bakit. Kasi depende sa'yo or sa inyo kung paano nyo i-handle ito. I mean, I can see reconciliation, pero depende sa'yo kung i-open mo sarili mo. Kasi nandun pa rin yung gusto nyo makipag-reconcile. Maybe kahit may kinalaman sa pera, usaping pera. Pero gusto nyo makipag-reconcile, pwede may kinalaman sa pera. Tapos, ikaw naman yung parang hindi ka open. Parang you feel like, hindi kaya ko naman na mag-isa. Kahit wala siya. So, you know, nadedepende sa'yo. Well, actually, ano ang advice na lang? Yun na lang ang tanongin natin. What is the advice? Kasi definitely, itong person nito is babalik And may plano. Pwedeng may offer. Pero, yun nga, pwede kasing tanggihan mo or what. So, hindi mo rin alam ano yung advice regarding dito. This is the magician. This is someone na punong-puno ng trickery but with the King of Cups, nakikita natin yung love and passion mula dito sa taong to. And over the Ace of Pentacles, clarify the Ace of Pentacles. I mean, ang energy dito is, it feels like, alam mo, case-to-case basis Case-to-case basis ang nakukuha natin dito. If
itong person na ito is okay naman kayo. Walang hindi past connection or past relationship na toxic or whatever. Maybe kung ito ay soulmate connection for some of you, it feels like you need to accept the offer, no? Na pwedeng pinag-ipunan nitong taong ito. Kung ano man yung dapat mong i-end dito, it is yung pag-run or pagtakbo sa connection. Because definitely, there's a new beginning na pwedeng magiging maganda for the both of you. Pero kung ang tinutukoy nating person na pabalik sa buhay mo is a person na toxic, like maybe punong-puno ng kasinungalingan, maybe hindi naging honest sa'yo in the past and naging pangit yung connection ninyo, a lot of deceitful energy. Well, yung energy doon, yung advice sa'yo is don't take the offer, but rather layuan mo, tapusin mo kung ano man yung meron sa inyo. You have to think about yourself. Okay? So thank you for watching. I love you all and bye-bye.